So they spoke about what they needed, ganyan, and then how much are they going to pay, and ganyan. And what they needed, they had 7 spread daw, ganyan. So we'll have to go out of town to Sicogon Island, doon daw yung location, mag-shoot daw from morning till sundown. So they laid it out. And maayos, very professional kausap. Sabi ko, and then what was going through my head was that modelo ka, Day. Ate, modelo ka, trabaho ito. Trabaho itong ino-offer. Nagkataon lang na playboy, wala kang damit na imo-modelo. Pero trabaho, di ba, professional ka. So I said to them, o sige, wait lang. Sabi ko, kung tatanggapin ko ang alok ninyo, may condition ako. Una-una, ayoko may pinipinta sa katawan ko. Number 2, ako ang magdidikta ng poses ko, hindi kayo. Ayoko nang sasabihin, oy, spread mo yan. Ayaw ko. Kung ano yung poposing ko, kunan nyo. Yun lang yun. Hindi rin kayo magpipinta ng kung ano-ano, nagagawin yung mas pink, yung ganito. Hindi, ayaw ko. Natural naman. Oo. And number 3, gusto ko pagkatapos ng trabaho, bayad, kaliwaan. Ganon. Pumayag eh. Sa lahat ng Gusto kondisyon ka talaga ko. nun. So, right there and then, since pumayag naman sila sa kondisyon ko, and I thought, professional ka, di ba? This is a job that you have to do, and it's... So I said yes. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Bondi and Burke Restaurant sa Salcedo Street, Makati City, kung saan eksklusibo po natin makakausap ang isa sa mga icons ng Philippine cinema na si Miss Tetchie Agbayani. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babau's channel. Hello! Yun, Sobra! Thank you for inviting me. Oo naman, ikaw pa. Ikaw ang... Guys, kasama na natin, napakaswerte natin, Miss Tetchie Agbayani. Hello everyone. Hi, Tetchie. Hello Julius. Sobrang excited ako dito sa interview na to. Ako din. Oo, kasi first time mo na magpapa-interview sa isang vlog. No? Tama. At saka matagal na kitang hindi nakakasama o Sobra, nakikita. sobra. So it's a nice reunion, ika nga. Oo nga, thank you. Thank you for trusting us. Tetchie, how are you? What's keeping you busy nowadays? Life. Life is keeping me busy. Home life mostly. Katatapos ko lang ng teleserye noong December. So I'm taking my time, slow muna. Enjoying, may mga demands kasi at home, domestic front na kailangan ko muna pagtuunan ng atensyon. So okay lang, I'm happy. And you've discovered something about yourself during Many the pandemic. things. Ano Many things. During the pandemic, everybody was sequestered at home. Everybody was, wala lang, nasa bahay. The city was like a ghost town. And at that time, I knew that I was going to eventually lose a lot of my kasama sa bahay. And I was worried about cooking, pagkain, kasi mahilig akong kumain. So it was in 2020 when I discovered na may talent pala ako sa pagluluto. Kasi may ugali ako na pag meron akong cravings na pagkain, like mahilig ako sa vegan longganisa from Ilocos or bagnet from Ilocos. Usually dati, ino-order ko yan. Tapos pinapadala ng mga katiwala sa akin by bus. Sinasakay sa bus, kinukuha ko.
But during the pandemic, wala na nung ganun eh. Walang bumabiyaheng barko or bus or wala, nothing. So, yun ang una kong tinarget. Sabi ko, gusto kong kumain ng vegan longganisa. So, nag-research ako. Research until nagbuo na ako ng mga kailangan kong equipment, ingredients, ganyan-ganyan. Tapos ginawa ko ang vegan longganisa. It turns out, kaya ko pala. Oo. Then, sa tuwa ko, I said, ang next ko nami-miss, bagnet. Ilocano bagnet. So, I started researching again. Lahat nire-research ko. And then eventually, ginawa ko, nakuha ko na naman. So, yung satisfaction, yung gratification na you're craving something, tapos kaya mo palang gawin, kaya mo palang iluto, kaya mong gawin sa kusina mo, iba yung satisfaction na nakuha ko doon. And Saka then, nag-enjoy ka talaga sa ginagawa mo. nag-enjoy ako. At saka, yung gratification instant eh. Kasi yung anak ko, siya yung taga, eto anak, niluto ko to. Eh yung anak ko mahilig kumain sa labas, kumain sa restaurant. Kaming pareho. But during the lockdown, walang restaurant eh. Lahat kayo sa bahay lang kayo. Madami nagrereklamo na hindi sila maalis ng bahay. Ako naman, happy akong nasa bahay lang ako. Kasi mas gusto ko yun. Sanay akong ganun. So then I started cooking. And whenever I would serve my daughter food, she seems to enjoy it naman. So, meron akong mga gimmick na para lang maaliw siya dahil ayokong makaramdam siya na, ay, yung ganitong pagkain sa ganitong hotel o yung ganitong pagkain sa restaurant, di ko nagagawa. So, may mga gimmick ako na ita-text ko siya, sabi ko, anak, tonight we're having Japanese. I'm making chawan mochi, teriyaki chicken, and tempura. Wow! Tuwa Parang may siya. chef yung anak mo, ha? Exactly. Oo. And then minsan another night we'll have, today we will have Korean night. We will have yung steamed egg, and then we'll have chukbegi, kung ano-ano. Iba-ibang minsan naman we'll have Mexican night. Meron ako yung, I'll make chicken or steak fajitas. Tapos kanya-kanya kayo ng wrap sa tortilla. You gather it together, put it together. Enjoy na enjoy kami. So, yun yung naging mundo namin. Yung I would create something and she would try it and she would love it or she would critique it and she'd say, Mama, kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Until naibigan ko na yung pag-eeksperimento. So, nandun na gumagawa ko ng sarili kong apple cider vinegar. Gumagawa ko ng, bumibili ako ng mushroom. Tapos ako yung nagpapabunga nun. So, I grew all kinds of colors of oyster mushroom. May yellow, may white, may blue, may pink, may black. So, we'll have mushrooms. And then I would tell my daughter na tonight we will have steak and ganito mushrooms. So I'll make potato gratin to match the ganyan. So, yun. And then, recently I made my own, kasi namimiss ko yung nagmamantikang itlog na maalat. And pag bumili ka sa palengke, sasabihin nila, nagmamantika yan, pero pag binuksan mo, disappointed ka dahil dry, wala. Di gumawa ako ng sarili kong nagmamantikang red salted egg. And yun ang masarap kasi the part of me that loves science, that does research and does experiment, and then we find out kung totoo ba yung results na nakukuha mo, nagagawa ko sa kusina ko. So I made my own salted eggs, and then recently, the other day lang, I made my own homemade applewood bacon. I use applewood chip para i-smoke yung bacon ko. So nakagawa na ako ng bacon ko. And then the other day, I felt like I wanted to make my daughter happy. And I know she likes Hainanese chicken. Yung Hainanese chicken, medyo
madaling gawin, simple lang pero mabusisi. So, I made her Hainanese chicken with 3 sauce. So all this, you just research online? Yeah, I just do my own research and That's then it? Oh. I do many researches and then I pick and choose ko ano yung magagandang ideas sa mga nakita ko. I put it together, I write it down. I contemplate. Sometimes I'm in bed, I'm thinking about it. Where can I improve? Siguro mas maganda kung ganito yung ginawa ko. So, gano'n ina-analyze ko Self-education, siya. parang ginawa mo, no? Exactly. And to me, that's interesting. It's not only enlightening, but it's interesting for me to do. And then, I do it. Like one time, I wanted to, I was curious about soy sauce. So one day I said, I'm gonna make a Japanese type of soy sauce and a Korean soy sauce. Paano ba ginagawa yun? I made my own bagoong. And from that bagoong, I was able to get patis from it. The idea kasi, nung pandemya, di ba? Ang hirap mamalengke. Kailangan may pass ka pa. Tapos, isang tao lang sa bahay mo ang pwedeng mamalengke. So, ang thinking ko is, what if society breaks down? There's no restaurants, there's no grocery, there's nothing. Palengke lang siguro, wet market. What will you do? And what about the things that you enjoy? So, I started teaching myself. I started doing research. And like, I love beef carpaccio. I love Italian food. So I said, one day, I did research. One day, umuwi ang anak ko, "Oh, here honey, beef carpaccio for appetizer. And then for main dish, we'll have vongole pasta. Sarap. And then steak. She loves my steak. I make really good How steak. I wish matikman natin yan, no? One day. So, yun. And then, yung soy sauce, I decided, paano ba ginagawa? Soybeans. And then you do this. And then you need a certain kind of fungi to add in it. And then let it grow mycelium. Yung mga ganyong. So, it's very educational to me. And at the same time, ako kasi, I'm very enthusiastic about my curiosity about learning. You don't have to be in school to learn. I've done school. I've done masters. And now, what else is there to do? There's many things to learn at home. How to run your own home. Yeah. Like, eventually, now, it's by choice na wala akong kasambahay sa bahay. So parang ang nangyari dito, Tetch, is napilitan kang magluto because nawala yung cook mo sa bahay. Magre-retire na kasi yung Parang cook. blessing in disguise. na Yes, it was. Blessing in disguise talaga. And then I've discovered pala na I accepted the teleserye nung panahon ng pandemya. So, lock-in ang style. Yeah. So, nakalock-in ako sa Pampanga. And I was staying in a beautiful play resort called Clearwater. And I realized, meron din pala akong green thumb. Dati pa naman nung bata pa ako, even nung dalaga ako, mahilig akong may halaman ako. Gusto ko lagi akong surrounded ng halaman. Sa kwarto ko may halaman ako. Nung gumawa ako ng pelikula sa Brazil, sa room ko, sa hotel room ko, may halaman akong nandun. Lagi akong may halaman. Sa Pampanga kasi at that time, summer, it was so mainit. And yung mga halaman sa labas ng cabin ko, medyo hindi na masaya ang itsura. Naawa naman ako. Sabi ko, teka lang, hindi yata maganda na pag nagbukas na itong resort sa publiko, bumalik na sa normal, sabi nila, ayan yung cabin na tinirhan ni Techeg Bayani. Kaya lang, yung mga halaman doon, namatay na lahat. Ayoko You sabihin wanted to nila leave yun. a mark, no? I wanted, parang tinirhan ko, gusto ko, maganda. mabuhay yung mga halaman dun sa parang, kasi parang malas naman ako kung tumira ako sa matay lahat ng halaman. So, nagdididilig na ako. Ayan. And minsan, pag natatapos ako ng trabaho ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw, magdidilig muna ako bago ako magtanggal ng makeup, bago ako maligo, magpajama, matulog. Magdidilig ako kahit nagsasalok ako. And soon enough, nakita ko yung mga halaman. May cactus doon eh.
isang tenga lang. Pero nung dinidiligan ko na, inaalagaan ko na, aba, nagkaroon na ng 3 tenga. Hindi na siya Mickey Mouse. 3 na yung tenga niya. Tatlo na, Oo, tapos tinubuan pa ng another tenga. So, na-realize ko may talent pala ako sa halaman. So much so na pag uwi ko sa bahay, I started my own garden. And I have herbs. May halaman akong basil. Hindi ako nawawala ng basil plant. Kasi yun yung ginagamit ko pag nagpe-pesto pasta. And then, hindi lang ako swerte sa kamatis. Mahirap ng kamatis eh. Medyo doon ako, pero I'm not giving up. Yung, Challenge, ha? oo, challenge sa akin yan. Pero meron akong eggplant na yung normal, yung violet. Meron din nagregalo sa akin ng eggplant na puti naman. And then I have growing flowers like Dama de Noche. I have Rosal bush na malaki. I have all kinds of flowers. And I realized na kaya ko rin pala na mag-alaga ng halaman. So, yun that kept me interested. And it kept me engaged na kahit hindi ako maalis ng bahay, marami akong ginagawa. Nag-enjoy ka sa bahay mo? Nag-e-enjoy ako. Saka maganda nun, ma-merge mo yung parehong interest mo, di ba? Parang garden to table, yung preparation na ginagawa mo ng food. Oo. Kasi iba yung tinanim mo, tapos Correct. inani mo. I have ampalaya, yung round ampalaya. Hindi yung pahaba, pero yung round, yung parang wild na, because I'm Ilocana, my parents are Ilocanos. So, yun yung ginagamit pang pinakbet. So, meron akong wild ampalaya na nag-grow. Yung akala ko namatay na, pero meron na naman umusbong na bago. Yun. It's Gratifying, nice. no? Gratifying. And then, eventually, I decided by choice na I'd like to be able to run my home by myself. Na walang kasambahay. Okay. Kasi it's para sa akin pribilehiyo 'yun. Dahil kasi tayo usually ang mga celebrities privileged group 'yan. Sanay na may mga kasambahay, gumagawa ng lahat para sa kanila. And I used to be that. Pero now I decided by choice na I wanted to run my own home na walang kasambahay. Ako lang mismo. Dahil gusto ko, pag natulog ako sa gabi, alam ko eksakto kung nasaan ang lahat ng bagay sa loob ng pamamahay ko. Alam ko kung ano yung nagawa, ano yung dapat gawin, ano pa yung hindi nagagawa. Hindi na ako nagse-second guess na, teka lang, naluto na ba yung ganon? Naitabi ba yung ganon? Hindi na, kasi alam ko ako gumagawa lahat. And sa bahay ko, meron akong around more or less 35 cats na actually I have 35 cats? Yes. Wow, dami. Actually I have 27 cats of my own inside and outside the house. Pero sa labas ng gate ko, may regular din akong mga pusa from our street na dumadayo tuwing nagpapakain ako. Kasi na-discover nila na sa ganitong oras may pagkain ng pusa doon. So nakikidayo, syempre hindi ko naman matiis, pakakainin ko din. Syempre, So may nakalaan na 8 plato o 10 plato para sa mga pusang tagalabas outside my gate. At naging kaibigan ko na sila. So, bakit hindi na umaalis yun doon? Nandun na hindi sa labas talaga talaga. umaalis. Or umalis man sila, basta Babalik alam nila din. yung oras ng pagpapakain. I buy 40 kilos of tambakol na isda a week. And wala akong kasambahay sa bahay. So, sino maglilinis nung You. 40 kilos yun? Ikaw yun? Ako. Oh my gosh, grabe. Ang isang tambakol, minsan, sa laki niya, 2.5 kilos ang isang isda. Ang sarap nung linisin kasi mas madali Iba lang. Pag maliliit yung isda, naku, ang dami nila, pero maliliit yung repetition, di ba, ganyan. So, enjoy ako na pag-araw na and nagawa ko na in such a way na ako namamalengke sa wet market. Madaling araw, pag pumunta ako, 3:00, 4:00, pupunta kasi ako sa bulungan. Nung umpisa. Bulungan. Nung umpisa. Kasi marami, 40 kilos ako every week. So, sa isang buwan,
Di ba? 160 kilos yun. A month. Eventually, siguro nakapunta akong bulungan mga twice lang. And eventually, nakagawa na ako ng mekanismo na yung isda ko every week, dinideliver na sa akin. That's nice. Mga alas 6. So, pag dumating na yun, nasa isang malaking balde. Batsa. Batsa, exactly. Linis na, tanggal ng mga gills. And then, pinaparte ko yun. Pag masyado malaki, hinihiwa ko para magkasya sa supot ko. Tinitimbang ko, may sarili akong timbangan. Dapat 6 kilos or 6.5 or 6 3/4 ang isang bag. Kasi, yung isang bag na yon, isang lutuan everyday. Tapos, dati nung may kusinera ako, niluluto yung isda sa loob ng bahay, hindi ko gusto. Kasi minsan, paglabas ko ng kwarto ko, naamoy ko yung isda, hindi ko gusto. So, nag-set up ako ng ibang lutuan sa labas ng bahay ko. Sa labas, May malaki akong live wood. Malaki, mahaba. Sabi ko, teka, maganda itong gawing lamesa. Pabili ako ng hollow blocks. Pinagpatong-patong ko, tapos yung live wood ko, nilagay ko sa ibabaw. Tapos kumuha ako ng kalande uling. Sinet up ko doon. Bumili ako ng sako ng uling. Ang laki ng natitipid ko sa LPG. Doon ko niluluto ang isda, open air. Nakatingin ako sa puno ng mangga habang niluluto ko, habang nagpapasiga akong ganon. Enjoy yung outdoors eh. So pag umandar na yung apoy, nakasalang na yung isda doon, iwanan ko, iba naman ang gagawin ko. Linis naman ako doon sa labas, walis naman. Ginagawa mo lahat sa bahay? Lahat ginagawa ko sa bahay kasi wala akong kasambahay. Ang kakaiba doon, nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Exactly. Natututo na ako, at the same time, na-realize ko, boy, strong woman pala ako. Dati, meron akong kusinera, may labandera ako, planchadora na rin siya, meron akong 2 house girl, may isa akong PA, may hardinero ko, may guard ako. 7. Ngayon, wala lang. Ikaw lang. ang laki ng One natitipid woman ko. team. Natitipid ko in terms of payroll. Diba? So, of course. yung natitipid ko doon, na-indulge ko sa mga pusa ko. Yung anak mo tumutulong din sa'yo sa mga household chores. My daughter helps me in terms of pagwawalis at pagmamap bago siya mag-opisina. Naglilinis din. Naglilinis siya. Yun ang kanyang tulong sa akin. Malaking bagay for me kasi bawas sa akin yon. Pero nag-oopisina siya eh. So pag alis niya at punta na siya sa office niya, solo na ako sa bahay. Kaya nangyari, naging healthy ang aking lifestyle. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi pagdating ng kumakain kami ng dinner, 6. By 8 o'clock, tapos after dinner, habang nagdi-dinner, nanonood ako ng TV, nagde-diversion ako. Mga alas 8 ng gabi, naantok-antok na ako. Alas 8, alas 9, tulog na ako. And then, gumigising ako 4 a.m. ng umaga. Sisimulan ko na yung pagising ko, magbubukas na ako ng mga pinto. Tapos, maglilinis na ako ng garahe kasi nandun yung iba kong 3 aso. So, linis na doon. Sa salang, ililinisin ko na yung isda ko. Yung isda ko sa gabi ko palang nilalabas. Yung isang bag ng isda, nalulutuin ko for the next day, nakalagay na yun sa palanggana, nilalabas ko na. Nagde-defrost siya habang natutulog ako. Kaya pagising ko, huhugasan ko na lang siya. May konti-konting yelo, pero hugasan ko, mawawala na. Isasalang ko na yan sa kalande uling ko. Magsisindi na ako doon, nakasalang na yun. Pag natapos na yun, labas na ako, magpapakain na ako ng pusa ko, hahanda ko na yung pagkain nila. And then yung mga aso ko naman, pakakainin ko. Pag nakakain na sila, kukolektahin ko lahat yung mga bowls sila, huhugasan ko naman lahat. Diba? After that, linis naman ako ng kwarto ko, linis ng kusina, linis ng sala. Pag basura day, bumili ako ng basurang degulong. Kasi, Hinahin mo na lang. Kasi iro-roll ko lang. Easy. Pag nakuha na ng basurero ang aking basura, lalabas ko yung hose ko, hosan ko. Tapos, pag naglalaba, di ba? Masinop ako sa bahay. Yan gusto ko malaman yung paglalaba at pagpa-plancha. Paano?
Dati, mano-mano ang laba. Hirap na hirap ako. Yung parang dusa, ang hirap nito. So one day, Mother's Day, my daughter gave me a washing machine. Naku, tuwang-tuwa ako. Malaking washing machine. O di ngayon, washing machine na ako. Pero ito ang style. Una, yung mga puti. Tapos nun, yung mga decolor. After that, yung mga damit or mga gamit ng alaga. Pero sinasahod yung tubig na natatapon. Iniipon ko yan. Nasa 2 balde yan na soapy na water yan, di ba? Ang ginagawa ko sa kanya, yung soapy water na yan, pag kami nag-poop ng mga aso, di ba dadamputin mo? Doon ako sa salok, doon ko ibubuhos yung soapy water. Tapos kobahin ko, tapos walang problema. Nakatipid pa ako ng tubig. Dati, kung gumastos ako ng LPG, masyadong makonsumo dahil pati yung isda ng mga pusa, LPG ang gamit. Ngayon, Kahoy uling na. Uling. Magkano isang sako? 500? Nagtatagal na yun ng more than 1 month. Di, ang laki nang natitipid ko. Tapos pag nagwawash ako ng bowls ng mga aso, dinadam ko dun sa timba ko na may soapy water. So, hindi ako maaksaya sa tubig kasi I realized Nag-ano ka? Reuse, recycle ka. Exactly. I'm Yan ang so style big mo. in that. Oo. Why not? Diba? Ilocana. Correct. Ito. Pero ito, tanong dyan. Paano kung may gagawin ka, for example, na project sa movies or sa TV? Paano yan? Yung trabaho yan? Who takes over? Swerte naman na meron akong matatawag. Right now, meron akong isang wonderful lady na nahanap ko who stays with me. I only have one kasama na Okay. sa bahay. So, meron na. So, pag ako, like ngayon, may interview ako with you, wala ako sa bahay, meron akong napag-iiwanan na tao para sa mga alaga ko. Pero before that, medyo talagang hirap akong tumanggap ng trabaho kasi nakatali ako sa bahay. In fact, halos hindi ako lumalabas ng bahay. Lalabas ako sa bahay para mag-grocery or magpalengke. And that's like 30 minutes lang ako mawawala. Kailangan balik na ako sa bahay. Pero yung parang obsession mo sa pagluluto, paghahanda, wala ka ba plano na magtayo ng isang restaurant? Sayang di ba? Ang dami mo nang alam sa pagluluto. Why don't you share it sa ibang mga mga taong gustong matikman Dami yung nga food mo? nangungulit sa akin sa Facebook. Sabi na, kailan ka bang one time I make really good embutido. Classic embutido. So one time, sabi ko, teka, iaalok ko nga yung embutido ko. So gumawa ako, mga 10 lang. Inalok ko sa mga kaibigan ko, sa mga ka-friends ko sa Facebook. Aba, nabili naman agad. And then yung nakuha ko doon na profit, whatever, konti lang naman siya, yun ang itinodo ko for my cats. Yung whatever proceeds will go for my alaga. Yun yung aking hindi siya pang sarili. I wouldn't mind a bed and breakfast na merong little small quaint cafe inside na walang menu. Yung tipong pagdating mo doon, pipiliin mo lang anong gusto mong kainin. Meat, fish, chicken, or pork. And then, tuloy-tuloy lang nalalabas yung pagkain. Yung meron ka ng salad, may bread ka na doon, may soup ka na, and then your main dish. Nothing uptight or something really casual and quaint. Yung gano'n ang iniisip ko. Pero, I don't know. Alam mo kasi, yan masakit din sa ulo. Like, nakaka-stress. Siyempre, business Diba? yun Business di Business ba? na yun, oo. Iniisip ko pag binisnes ko, mawala na yung joy of what I'm doing. Okay. And right now, mas enjoy ako, kasi it's between selling my food or learning, experimenting on new things. Para sa akin, mas exciting yung mag-experiment, mag-discover ng other things to cook. Yung gusto ko, yung ginugulat ko yung pamilya ko na
eto niluto ko to, tikman nyo. Eto na-discover ko, gawa ko nito. Oh. Yun sa akin ang mas exciting sa ngayon. Pero amazing, no? Lahat to, ikaw lang talagang gumagawa sa bahay. Yeah. Wala ka driver? Wala akong driver. You Nangihiram lang ako ng driver. I drive, but I don't like to drive anymore. I mean, I like, but not in the city. I like to drive going to the beach, going to the mountains, out of town. Pero yung driving in the city, hindi na. Papadrive na lang ako. And your husband, paano siya? Siya may driver. Hinihiram ko yung driver niya. Okay. So, nagsaserve ka rin Yes. sa kanya ng food pagdating niya from work? Of course Oo, ganun naman. din, no? Oo. Ganun din. Of course. Oh. So, And talaga then- 100% ano ka, full-time housewife. Yes. Yun ang role Homemaker. mo ngayon. Homemaker. Ayan. Yes. Homemaker. Yun ang role Kasi mo ngayon. yun ang hindi ko pa nagagawa ever Para sa akin, interesante yun dahil nung kabataan ko, pag maraming trabaho, minsan umuwi ka lang, matutulog ka lang na isang gabi, ibabalibag mo lang yung madudumi mong damit, ropero mo. Next day, andar ka na naman, mababato Parang ka kung robot. saan. Lagi kang andar ng andar. And never ko pang nasubukan na talagang 100% ikaw yung magpatakbo ng bahay. Gusto ko. Kasi oo. iba, parang, ayoko yan, hindi ko trabaho, ayoko maghugas ng ayoko maglaba. I discovered enjoy pala ako. Enjoy ka pala sa ganun. Kasi no? alam mo, gabi-gabi, pagod ako pag Ayun, paghiga pagod ako ka, sa sigurado kama. pagod ka. Pagod ka, pero yung satisfaction, nandoon. Yung, happy ka. Happy ako. Tapos pagising ko ng alas Excited 4, ka. Very. I feel alive. I feel like it's like living a meaningful life. Yung araw-araw na pagising mo, meron kang purpose, merong meaning yung araw na yon. May gagawin kang mahalaga. Hindi ka nagtataka kung ano nang gagawin ko. Hindi uso sa akin ang maging bored. And I don't like, naniniwala ko doon sa kasabihan na an idle mind is the devil's playground. Di ba? Oo. So I always like to do things. And I've always looked outside my home for things to do. Like, I want to go to school. I want to learn this. I want to go out and learn that. This time, I'm inside the house. And I look around the house and I said, I'm going to run this house by myself. Know exactly all the corners of this house. Run it as efficient and really set up system na efficient, na hindi ka nag-aaksaya ng tubig, hindi ka nag-aaksaya ng kuryente, hindi ka nag-aaksaya ng pagkain. Lahat ng mga biyaya ng Diyos, inaalagaan mo. And yung gratitude ko na kahit hindi ako magtrabaho, buhay ako, komportable ako, kakain ako, masaya, malusog ang mga alaga ko. And now na wala akong kasama sa bahay, mas malulusog, mas matataba, mas mabibigat ang mga alaga ko. Lahat ng chores ko, yung naka-oras yan. By about 9:30, 10, tapos ko na lahat yung dapat kong gawin sa umaga. So yung masasave ko na araw, pahinga naman ako, nood ako ng TV, research ako ng mga gusto kong lutuin next time. Ganun pa rin no? Oo. Pero wala ka ng time to exercise. Parang nag-gym ka pa ba? Naku, Ganun? alam mo ba, ang exercise ko yung aking housework. Yun na yun. Doon ako pumayat. Hindi, totoo. Sa kagagalaw mo. Sa kagagalaw ko. At saka I have a watch na, alam mo na yung mga watch na sinasabi yung heartbeat mo. Yung ilang steps yung yung mga nagagam. Nakaka 8,000 steps ako kada day. Sa bahay lang? Sa bahay lang. Mababa na yung 6,000 steps. Kasi akit baba, ganun. Oo, rigo doon ako sa likod ng bahay, walis dito. 2-3 beses ako nagwawalis sa labas. Tapos nag-gardening ako, tapos inaayos ko, nagre-repat ako. Tapos yung binabantayan kong nilulutong isda, tapos magluluto. Marami, ang dami kong ikot ako ng Ang ikot. dami mo nagagawa in a day, no? At sobrang pawis na pawis ako. Yung 3 lampin ang ginagamit ko bawat araw. Yan ang mga bagay na hindi natin alam tungkol kay Tetchi. Ngayon nakilala niyo na siya ng husto, no? Na ganun pala siya. Talagang homebody, Hands-on. di ba? Homemaker. Homemaker. Yun siya ngayon, no? Pero Hands-on. before, yan ang gusto kong pag-usapan naman Okay. ngayon, no? Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Nagsimula kasi ako, would you believe, sa beauty contest.
Nung high school ako, nung fourth year high school ako, may pumuntang mga tao, nag-alok sa USC High School na magtatag ng Miss Tomasian. And unexpectedly, ako yung nahirang na Miss Tomasian. And so, from there, biglang campus, popular ako sa campus, bigla. Okay. Hindi ko naasahan. And then, yung same organizer na yon, sila yung nag-sponsor sa akin at nagkumbinsi sa mama ko na sumali sa Binibining Pilipinas. Okay. Syempre, sa parents, sa mother ko, malaking kalangalan yan, anak. Ma, sabi ko, hindi nga ako marunong magsuot ng high heels. Paano ko sasali sa beauty contest? Binibini pa talaga. Matututunan mo yan. So, binilan niya ako ng high heels. So, no choice, sumali ako ng Binibining Pilipinas. And when I did, kabatch ko sila Jennifer Cortez, Ann Rose Blas, ganyan. Dalawa kami ni Ann Rose na 16 years old. So we were vying for the title of Miss Young, Binibining Pilipinas Young International. Yun yung kategoryang papasukan namin. Dalawa lang kasi kaming 16 years old. And si Ann was mestiza and I was the morena. So, magkakontrapelo. And then finally, nung nag-judging na, abay, lahat naman ng special award nakuha ko. Best in swimsuit, Miss Close-Up Smile, Miss Photogenic. Pero the grand title na Binibining Pilipinas Young International napunta kay Ann Rose Blas. So, to me, sa akin, experience lang lahat yun Wala ako ine-expect. So, happy ako na natapos na. Kasi, Hindi ka na-apektuhan na parang hindi ka nanalo? Oo, hindi masyado. At saka, makakauwi na ako kasi dati nakakulong kami sa hotel di ba? Yung iba. And I knew also na kung hindi yun binigay ng Diyos sa akin, may ibang nakalaan para sa akin. Hindi ako yung nagmamaasim na hindi ako yung nanalo. Yung sa akin, I'm Learning open. experience. I'm open to the future. Ganyan ang aking So from the Binibining Pilipinas, I ended up meeting a lot of fashion designers, syempre. Eventually, pagkatapos ng beauty contest, napadpad ako sa modeling. Print model, I did print modeling. And then, nung panahon na yon, uso yung, like sa Philippine Village Hotel, uso sa kanila noon yung merong in-house models. Kasi pag lunchtime at saka dinner time, may function room sila that serves buffet. Tapos may pa fashion show. Every month, iba-iba yung designer. So, isa akong in-house model ng PVH, Philippine Village Hotel. Okay. And so, I graduated from high school na summer yun And then, by the time nag-enroll na ako for college, I was already self-supporting pala. I was self-supporting. So, in-enroll ko na yung sarili ko. Ako na nagbayad ng tuition fee ko for college, all my uniform, the books, ganyan. Nag-enroll ako sa architecture ng UST. So, I was attending school, archi student ako, and then I was running to the hotel to do my work at lunchtime. Then I'd run back to school. And then, alis na naman ako to go for that back to the hotel ng gabi. So, naging ganun yung Routine. routine ko, everyday. It came to a point na hindi ko na kinakaya yung demands ng school. Kasi, sa architecture kasi, first year pa lang tuturuan ka na ng drafting. Kaklase ko doon si Dan Andrew Cura. Oo. Ano ko yun? Buddy ko yun sa school. si Dan Hinaharas-haras ko yun. I Si know Dan him. Andrew. Dan! Yung assignment, pakopya! Ganyan. But eventually, hindi ko na kinaya yung demands. Kasi ang daming, pag uwi mo, madami ka pang kailangan i-drawing, plans, ganyan. Hindi ko na kaya. So, kinausap ko yung mother ko and I said, Mom, hindi ko na kaya yung working student ako. I have to give up studying and do full-time work. And mabigat sa pusong gawin yun dahil alam ko gusto ng magulang ko makatapos ako. Dahil lahat naman ng mga kapatid ko nakatapos. So, pinamis ko sa kanya na huwag ka mag-alala. One day, babalik ako, tatapusin ko yung koleyo ko. Yun ang promise ko sa'yo. So, I dropped out and I went full-time modeling na. Model na ako. Eventually, after a couple of years, siguro 1 year and a half,
hindi na nagkakasya yung kinikita ko sa pagmamodel. Parang I needed to level up. I needed to earn more. Yeah. Kasi at the time, I was already living away from home. I had rent, I had transport to pay, I had makeup, clothes, and shoes to buy, things like that. So I needed a way to earn more. And the only way na nakita ko was to get into acting. Yun yung next stepping stone doon eh. So nag-umpisa ako sa TV. Naging mentor ko si Nick Lisaso. Dahil si Nick at that time, he had 2 shows na regular. Guni-guni and ang Dahil sa Pag-ibig. So, naging kaibigan ko siya, nakilala ko siya. Siya ang naging mentor ko. Tinuruan niya ako. Doon ko hinasa yung kaalaman ko sa pag-aarte. And then, Yun. From TV, movie, isang ano na lang yun eh. Isang hinga na lang yun. Oo, isang kembot na lang. Yan, movie ka na. na. So, doon ako napadpad sa movies because of... Anong first movie mong ginawa? Ang first movie ko ay Tondo Girl. Tondo Girl. Yes, kapatid ako ni Ami. Ang title role noon kay Ami. Si Ami ang bida noon. And then I played the younger sister ni Ami. Kasi when I was doing TV, I was introduced to Jessie Ejercito. At the time, si Jessie had 7 Stars Film Production. Ang 7 stars niya, nakakakontrata sa kanya, mga big stars na at that time. Lorna Tolentino, Beth Bautista, Chanda Romero, Elizabeth Oropesa, Daria Ramirez, sino pa ba? Basta 7 stars naka-ano sa kanya. Ako yung lumalabas sa parang pang-8. Wala ako sa title na 7 stars kasi pang-8 ako. Yun. And it was Jessie who gave me that role na Tondo Girl. Ang bida nun, si Ami Austria. There. And then... Kumusta feedback doon sa movie, sa acting mo? Okay naman kasi nanganak ng another project. Yan na, meron na naman. Another movie I can't remember anymore. And then... and then, the third movie, parang ano na, parang leading lady na ako. For Rudy Fernandez, Pepeng Shotgun. And yun, so ginawa ko yung Pepeng Shotgun, and then after that, nagkaroon na rin ako ng launching movie ko, yung Hubad na Gubat. Ang leading man ko doon, si Ipe, si Philip Salvador. And then yun na, nagtuloy-tuloy na. Gumawa na ako ng movie, pero medyo... Alam mo naman sa pelikula kasi yung pagbaguhan ka, minsan mahirap mag-penetrate. Yung hindi mo alam kung parang nakapasok ka pero parang hindi. Paano yun? Parang... Hindi ka accepted, gano'n? In a way. Yung Because? parang, when they think of a project, they think of other actors instead of you. Okay. Yan. So, and at the time, nung napunta na ako sa poder ni Jessie, hindi naman kami matagal nagkasama. Pero in that time, nakilala ko yung unang-una kong manager, si Franklin Cabaluna. Si Papa Franklin, siya yung kinikredit ko sa lahat ng nagawa ko sa aking pag-uumpisa bilang artista. And he really took care of me and he loved me and I really loved him also. He was like my first manager. And then one day, I said, syempre di ba may mga angst ka, nag-uumpisa ka. The showbiz is, the world of showbiz, may clique yan eh, may kanya-kanyang grupo. Pag hindi ka kasama sa grupo na yon, Out ka. Hindi ka masyadong... Pag may pelikula, hindi ikaw yung ang kukunin si ganito, si ganyan, si ganon. Hindi ikaw. So one time I was having some angst. And I said, sabi ko parang, I want to do more pa, pero parang I'm not given a chance. And at the time, si Papa Franklin, editor siya ng People's Journal, Fina Magazine. He was an editor. So, and he had collections of magazines ng Playboy. Because he likes reading, maganda yung mga nagsusulat ng mga articles sa Playboy. It's the, articles ang gusto niya doon. So I said, you know what? One Christmas, one New Year,
sumama ako sa kanya sa probinsya. He's also from Ilocos. So I was with him. And siguro in all my frustration, I look up in the sky and I said, you know, Papang, one of these days, if Playboy comes, I will pose for Playboy. Gugulantangin ko silang lahat. So, that was it. Tinapon ko lang sa universe yun. Then one day, I came back from Hong Kong and I called him up. I said, Papa, sasakay na ako ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Sabi niya, mabuti tumawag ka. Sabi niya, pagbaba mo from the airport, meet me sa Philippine Plaza Hotel. Sabi ko, why? Sabi niya, naalala mo yung sinabi mo ng Pasko? Siyempre, alam ko na yung sinabi ko, pero alin doon? Sabi niya, naalala mo yung sinabi mo about Playboy na pag pumunta dito, magpo-post ka? Sabi niya, well, nandito sila and they want to meet you. No, Papa. Joke lang yun. No, Papa, I was not serious. Ano lang yun? Wala Angst lang yung lang. angst. Well, they're here. They want to meet Oh you. my gosh. Sabi niya. Alam mo ba, sabi niya, when they came, sabi niya ganun, ako kagad ang kinontak nila dahil editor ako, tsaka alam nila, may collection ako ng magazine nila. Humingi sila ng picture ng mga kung sinong babae na pwede ko i-recommenda. And nagbigay siya ng picture, ganyang kadami. Kadami. Single pictures na ganyang kakapal. So yung photographer, choose lang. Choose. Presumably, yung isa reject, yung isa okay. Nung kinuha na niya yung mga okay, kasi they wanted to do Women of the Philippines or ganyan, Girls of the Philippines, ganyan. Nung binigyan, here Franklin, this is the models we want. Pagkuha ni Papang, lahat akin. Iba-iba lang yung buhok ko. Ikaw lahat yun. Ako lahat. May kulot yung buhok ko, frizzy, meron yung maikse, yung taken from different na times, ganyan. Pero puro ako yun. So natawa yung manager ko. Sabi niya, those are not girls. What you chose is just one girl. She just has different, we want to meet her, ganyan. So I said, Papa, I cannot do that. Sabi ko, there's no way I can post ganyan. Just come, sabi niya gano'n, pagdating mo ng airport, just come and meet them. You don't have to commit, you don't have to do it, just listen to them. Listen lang. Yeah, listen to what they have to say. Sabi ko, sige. So from the airport, I went to the Philippine Plaza. I met them. They were so professional. They were so maayos. I met the photographer, Herbert Hesselman. Then assistant photographer niya na isa. They're Germans. And then a lady na parang makeup artist. Ganyan. So they spoke about what they needed, ganyan, and then how much are they going to pay, and ganyan. And what they needed, they had 7 spread daw, ganyan. So we'll have to go out of town to Sicogon Island, doon daw yung location, mag-shoot daw from morning till sundown. So they laid it out. And maayos, very professional kausap. Sabi ko, and then what was going through my head was that modelo ka, Day. Ate, modelo ka, trabaho ito. Trabaho itong ino-offer. Nagkataon lang na Playboy, wala kang damit na imo-modelo. Pero trabaho, di ba, professional ka. So I said to them, sige, wait lang. Sabi ko, kung tatanggapin ko ang alok ninyo, may condition ako. Una-una, ayoko may pinipinta sa katawan ko. Number 2, ako ang magdidikta ng poses ko, hindi kayo. Ayoko nung sasabihin, oy, spread mo yan. Ayaw ko. Kung ano yung poposing ko, kunan nyo. Yun lang yun. Hindi rin kayo magpipinta ng kung ano-ano, nagagawin yung mas pink, yung ganito. Hindi, ayaw ko. Natural na. And number 3, gusto ko pagkatapos ng trabaho, bayad, kaliwaan. Ganon. Pumayag eh. Sa lahat ng gusto ka kondisyon talaga ko. nun. So, right there and then, since pumayag naman sila sa kondisyon ko, and I thought, professional ka, di ba? This is a job that you have to do, and it's... So I said yes. And so we flew to Sicogon. So you never called your parents to No. ask for permission? No. Wala na.
No, kasi at the time, 18 na ako nun eh. Pero still, it's something big, no? It's something explosive, di ba? Ang iniisip ko nun, this is going to come out in the German edition. Okay. There's no way makakarating sa Pilipinas yan. Okay. So, hindi nila kailangan malaman. It's just a job na ipapalabas sa labas, may lalathala sa Germany, nasa Pilipinas ako, malayo ang Germany. Trabaho lang to, walang personalan. Ganun. So, after 2 days, lumipad kami sa Sikogon. Grabe, hindi pa sumisikat yung araw, alas 3, alas 4, gising ka na. Gigisingin ka na, tapos nagme-makeup na ako. Ako lahat yung nag-ayos. And then, bago pa lang sumikat yung araw, naglalakad na kami, naghahanap na kami ng magandang background na pagkukuhanan. And then, ang inisip ko noon, ang itcha-channel ko, mga hayop. So, may nakita ko na parang rock formation, tapos may sanga na malaki. Oh, leopard ako doon. Pose ako na parang leopard. Butiki ako dito. May punong mababa ang sanga na pwede kong tungtungan. Inakyat ko, tapos pababa, pusa ako dito. Ganon. Ikaw direktor, ha? Ako direktor. Ako nagdidikta ng sabi na, dito maganda to, dito. Sige. Eto merong saging na buko, coconut tree, ganyan. Hinila ko yung nakagano naman ako. And then nagdadampot ako ng mga shells na hinahabi ko siya na parang anklet, bracelet, necklace, props ko. Wala naman akong saplot, yun na lang, di ba? Para meron akong kunyaring borloloy. Ikaw gumawa nun, ha? And then they wanted one na dapat may necklace ako na may semblance ng emblem ng Playboy, yung Barney. Pulot-pulot ko lang. And then pagtanghali, be-break kami. Sisilong kami sandali dahil the sun is too harsh. Let's not take picture. So, wala mga tao nanonood habang ginagawa yun? Oo, kasi may mga Private. nakatira doon sa isla eh. Oo. Okay naman, maayos naman sila. Hindi Nanonood sila? Oo, pero malayo lang. Hindi sila decente. Hindi yung Hindi ba parang namboboso, gano'n? Hindi gano'n. Tinatanaw ka lang, deadma lang sila sa akin, deadma din kami sa kanila. Yung, alam nilang may ginagawa kaming trabaho, ganyan. And then, meron doon yung seat na, alam mo na yung resort kasi yun eh. May mga seat doon na parang lounging chairs na gawa sa kahoy na pwede mong ginaganon yung likuran. Imbis na nakaupo akong gano'n na boring yun, dahil wag yun ang gawin mo. Patuwad naman ako. Kasi the idea was, I wanted to show the beauty of a woman's shape. Not so much what's inside or not so much dissect me. Hindi gano'n. But I want to show curves. Buti open sila sa gano'n, sa mga mga ideas mo. Kasi yun ang kondisyon ko. Talaga sunod-sunod lang sila gano'n. Take lang sila ng take ng picture. And in the end, nakaubos sila ng 1,700 rolls of film na tigda 36 shots. Daming picture nun. Dami, no? May kopya ka nun ng mga photos? Wala akong kopya nun. Nung natapos yung pagpo-post ko, bumalik na sa Germany yung photographer. So, akala ko wala na. Wala na, move on na tayo. So, nakapag-move on na ako. And then one day, biglang sumabog na yung mga piloto, mga stewardesses na bumabiyahe sa Germany, sila yung nagdala, naloka sila na, ay, Pilipina, ay, naku, si Techi, sumabog ng bonggang-bongga. And it was crazy. Ano nangyari? May mga nag-ano ba sa'yo? Nag-condemn sa'yo ng mga conservatives dahil sa ginawa mo? Yeah. Meron isa. Si Miss Polly Cayetano. Oh, yeah. Okay. Parang president siya ng retailers something. Anyway, dinemanda ako for obscenity. But ang claim niya kasi, I was responsible for bringing in the magazine to the Philippines, which is absolutely false. I had nothing to do with that. So eventually, 1 year din tumakbo yung kaso. And ang nag-defend sa akin, pro bono, si Gion Reyna Montesilio Law Office.
And then, eventually, many years later on, decades later on, I encountered si Miss Polly Cayetano. I had the show with Channel 4 at the time. Pandayan ni Mang Pandoy, yun. And then, naging guest namin siya. And we talked, yung nag-usap kami, ganyan. And then, sabi niya, behind the scenes, sabi niya, "You're a nice person pala." "You're nice to talk to pala. You're very respectful." Sabi ko, "Yes, ma'am, I am." "You should have gotten to know me before," sabi ko. Bago mo ko dinemanda. But anyway, na-drop naman. Na-dismiss yung case. Yes, after a year na-dismiss. Pero, medyo na-trauma ako. I must admit. Kasi, nung bagong labas na sumabog na yung balita, pumunta kami sa, there was a restaurant in Greenbelt at the time called Primavera, serving Italian food. Doon ako nakaranas na pagpasok ko sa restaurant, di ba usually pagpasok ko sa restaurant, yung kalatugan ng mga plato, kutsara, tinidor, maingay. Tapos yung chichata ng mga tao, ganyan. As soon as I walk in, dead silent. Silence all over the... And I looked around, and everybody was looking at me, quiet. And I looked down and I said, "Oh my God." The thoughts in my head, "Oh my God, alam nila itsura ng puwet ko." Nakakahiya. Talaga? Oo naman. Para may regret at that time. Oo naman, Meron, kasi hindi ko nga talaga inakalain na Ganun ang na makakarating dito. At gano'n na magiging reaction ng mga tao. Yung all of a sudden, pangalan ko ang bukang bibig ng lahat ng tao sa Pilipinas. Yung ba, "Oh, it's a Techik Bayani," ganito. It was too much attention na overwhelming. Hindi siya nakatulong sa'yo at all? O nakatulong din? Nakatulong siguro sa career dahil Career. all of a sudden, kinontract star ako ni Mother Lily. Ayun. Diba? Ng 3 picture. Ganyan. All of a sudden, may sports car ako. Two-seater Nakatulong sports din. car, diba? At the time, I already had my own So, apartment. ang in-offer niya sa'yo noon, mga bold movies, gano'n? Medyo, na Bold hindi na. ako natuwa. So, hindi ko natapos yung kontrata kay Mother Lily. Nakailang pictures ka with her? 1.5. Ano yung half? Yung half lumabas? Yung half? Yung half lumabas, ginawa na lang niya ng paraan. You know naman, Mother Lily, di ba? Mapamaraan siya. So, nung na-dismiss yung case ko after a year, hindi ako nagpaalam kay Papang kasi ayokong awatin ako. Ayoko na rin magpaliwanag masyado. Pero, nung nangyari kasi yung Playboy, hindi na rin ako lumalabas ng bahay. Kasi masyadong madaming attention sa akin. And ayoko pala noon. Na-realize ko na hindi ko pala gustong maging ganun kasikat. Yung, I like my private life. I like to go low-key. Ayoko yung sa bawat kibot ko, lahat nakatingin sa'yo, lahat nakaano. Hindi pala yon ang gusto ko. So, nung na-drop yung case after 1 year, I quietly left the Philippines and migrated to the States and lived there for 4 years. Itong ginawa mo sa akin pag makeover, really, I thank you so much, Miss Tintin. Para talagang gusto ko nang bumalik ng showbiz uli. Ibigay niyo naman po sa akin Oh, yung Lord, Miss Tintin. please. Pero ito talaga, isi-shortcut ko na talagang grabe ginawa mo sa akin ngayon, Miss Tintin. Talagang, Masaya ka. yes, super. Then, lalo na yung sa lipstick mo, lalong naging kissable lips kahit wala akong ngipin. When you wish upon a star na kami dito. Sana mag-grant para tuloy-tuloy na rin kasi malaking may tutulong, di ba, ng dentures para ikaw ay maka-acting muli. Sana malagyan ng ngipin si Coca, ganyan. So ito, sabihin na natin sa kanila na yun actually talaga ang wish mo. Pero yun nga, hindi ko sinama yung part na yun during the interview kasi that time, di ba, dun mo lang sa akin sinabi. So syempre mag-iisip muna ako, sino kayang pwede? And then, dumating siya sa buhay natin, Coca, naging guest namin sa show.
Here you are now. Talaga po doon. Yes, we will do and make your smile wonderful again. Thank you po yun talaga. Ako napasmile. Okay. Excited na ba kayo, mga teammates? Kami excited. Excited ka na ba? Sobra po. Thank you, Lord. Kailangan kong malaman at mabisita yung gilagid mo, ha? O, sige. Check natin. Okay. Itong ganitong klase ang ginagamit pag wala na totaling ipin, ha? So, baka pagka nagkaroon ka na ng ngipin ngayon, mas magiging maayos ang pagtulog at lalong magiging maayos ang pagkain mo. Ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page. Mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Magic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.